Agad akong pumasok sa office si Sir Kevin. Matapos ako nitong tawagan para alamin ang kanyang mga appointment ngayong araw. May kasungitan ng boss kong ito. Kaya naman mabilis pa sa 4:00 ako kung kumilos. Sir, ito po yung... Natigil ako sa pagsasalita nang makita kong salubong na naman ang kilay niya. May nagawa na naman ba akong mali? Sabihin mo sa akin isa-isa. Saad niya habang nakaupo sa swivel chair niya at inaayos pa nito ang kanyang necktie. Mamayang 8:30 AM po. May meeting po kayo with Mr. Rosales. Sabay tingin ko sa relo ko. 7:20 na po. Kaya po may 1 oras at 10 minuto na lang po. Tapos po mamayang 1 PM naman po ay may board meeting po kayo. Tapos po, stop! Sigaw niya kaya natigilan ako. Miss De La Serna, sa pagkakaalam ko, 2 buwan na kitang sekretary. Pero hanggang ngayon, ganyan ka pa din magsalita. Hindi mo ba pwedeng sabihin ng diretso? Sorry po. Tugon ko at yumuko ng bahagya. Nakakataranta kasi ang lalaking ito. Gwapo nga, pero ubod na sungit at arte. Napaangat nga ako ng tingin na bigla siyang tumayo at naupo sa mesa niya, habang iniikot sa daliri niya ang ballpen na hawak niya. Mahal mo ba trabaho mo? Oh, oo naman po. Tugon ko at muling yumuko. Really? Yes, sir. Kung ganun, ayaw mong matanggal. Agad ako nag-angat muli ng tingin sa amo kong masungit na ito. Seryoso ang tingin niya sa akin. Nakakakaba ang tingin na iyon. Ayaw ko po, sir. Kaya please po, huwag niyo po sana akong paalisin. Aayusin ko po trabaho ko. Huwag mo lang po akong paalisin dito. Kailangan ko po ng trabaho. Tss. Sino yung sumunod sa'yo kahapon? Po? Bingi ka? Sabi ko, sino yung sumunod sa'yo kahapon? Boyfriend mo? Hindi po. Hindi po? O hindi pa? Hindi po talaga. Kaibigan ko lang yun, sir. Bakit po pala? Ako lang ang may karapatang magtanong. Tugon nito at muling bumalik sa swivel chair niya. Ayoko nang makikitang susunduin ka niya. Pero bakit po? I said, ako lang. Ako lang ang may karapatang magtanong. Naiimpyerna na ako sa amo kong ito. Pero kailangan kong magpakumbaba. Kung hindi ko lang kailangan ng trabaho ay matagal na akong umalis sa kumpanyang ito. Okay po. Dahil mula ngayon, ako na ang maghahatid sa'yo. Po? Bakit po? Paulit-ulit ng Althea. Bahal magtanong, di ba? Tsaka ito lumapit sa akin. Pero, paano ko po malalaman kung hindi po ako magtatanong? Bakit po ikaw ang maghahatid sa akin? Hindi mo naman po ako responsibilidad. Naputol ang sasabihin ko na bigla niya akong kabigin palapit sa kanya. Kaya naman nagdikit ang katawan naming dalawa. Nakahawak nga siya sa bewang ko kaya naman bahagya ako nakaliyad. Nagkatinginan kami sa mga mata at napalunok na lamang ako sa sarili kong laway na mapansin kong bumaba ang tingin niya sa labi ko at unti-unti niyang inilalapit ang labi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa oras na ito. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. May pagnanasa ba sa akin ng amo kong ito? Ang buong akala ko ay hahalikan niya ako, pero bigla niya akong binitiwan at lumayo siya sa akin na bahagya. Inayos ko naman ang uniforme ko at magpapaalam na sana akong lalabas, ngunit bigla siyang nagtanong. Kilala mo si Atoy, di ba? Nagtaka ako sa itinanong niyang pangalan sa akin. Atoy po? Yes, si Arturo Jimenez Jr. Bakit niyo po siya kilala? I mean, paano mo pa nalaman na kilala ko siya? Answer me. Kilala mo ba siya? Nasaan na siya ngayon? Hindi ko po alam kung nasaan po siya ngayon eh. Matagal na po kami hindi nakikita. Mga bata pa lang po kami na magkalayo po kami. Kinalimutan mo na siya, di ba? Po? Kunat noong tanong ko. Binura mo na siya sa buhay mo. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Kilala niyo po siya? Malamang. Alam ko pangalan niya, di ba? Bakit po ba siya? Baka malit ka na po sa meeting mo with Mr. Rosales. I don't care. Madiin tugon nito kaya napatikom ang bibig ko.
Nangako ka sa kanya na hanggang pagbalik niya ng Pilipinas ay magkaibigan pa rin kayo. Pero kinalimutan mo siya. Nangako siya sa'yo na pakakasalan kaya pag nasa tamang edad na kayo. Pero paano niya gagawin yun kung hindi mo na siya natatandaan? Natatandaan ko naman po ang pangalan niya, pero hindi ko na po alam ang mukha niya. 8 taon pa lang po kami nung umalis siya papuntang Korea para doon tumira kasama ng daddy yung Korean. At hindi na po kumaasa na babalik siya. Ang tagal na po noon. 15 years na po ang nakakalipas. Kaibigan mo po ba siya? Talagang kinalimutan mo na ang batang iyon. Kinalimutan mo na si Atoy. At napansin ko ang pamumuo ng mga luha niya at agad itong pumatak. Agad naman siyang tumalikod sa akin. Out, utos niya. Sir, I said out! Bingi ka naman! Sabay harap niyang muli sa akin. Out! Get out to my sight! Now! Sabay turo niya sa pinto ng opisina niya. Nasaan po si Arturo, sir? Gusto ko po siyang makita. Nakwento po ba niya ako sa'yo? Hindi ka lang bingi. Syunga ka rin! Galit na tugon niya. Labas! Wala naman akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Bago nga ako tuluyang lumabas ay napatampal pa ako sa aking noo. Bumalik nga ako sa table ko at maya-maya ay nakita kong lumabas si sir ng office niya at nag-aapura ito. Nang tapunan niya ako ng tingin ay nagsalita ito. Sumunod ka sa akin. Bilis! Opo, tugon ko. Parang nga akong aso na sumusunod sa aking amo. Paglabas nga namin ng building ay huminto sa harap namin ng kotse niya na minamaneho ng driver niya. Sa likod tayo. Saan niya? Kaya agad kong binuksan ng pinto sa backseat para makasakay ang dragon kong amo. Pagkasakay nga niya ay sumakay na rin ako. Amoy na amoy ko nga ang pagbango niya habang nasa loob ng kotse. Napakabango niya. Parang ang sarap niyang yakapin. Iniling ko nga ang aking ulo dahil kung ano-ano na pumapasok sa isip ko. Pagdating nga namin sa restaurant kung saan sila magmi-meeting ni Mr. Rosales ay naroon na ito. Agad nga itong tumayo na makita kami. Seryoso ang mukha nito at nang makalapit kami ay agad na nakipagkamay si boss. Pero hindi tinanggap nito ang kamay ni Sir Kevin. I'm sorry Mr. Lee. Ayoko sa lahat ng pinaghihintay ako. Tsaka nito kinuha ang bag sa silya at lumakad na palayo sa amin. Nilingon pa ni Sir Kevin ang kanyang ka-meeting hanggang sa makalabas na ito ng restaurant. Lihim naman ako natawa dahil pakiramdam ko ay nakaganti ako dahil sa pagsusungit niya sa akin kanina. Buti nga sa'yo, wika ko sa aking sarili. Damn it! Sabay suntok niya sa lamesa. Para 10 minutes lang na late, kasar! Sabay hila sa silya at naupo ito at tumukdok doon. Nanatili naman akong nakatayo at nakatingin sa katawa-tawa kong boss. Kaawa-awa. Ngayon, alam na niya ang pakiramdam ng isang api. Umorder na lang tayo na pagkain. Nagugutom ako. Saad nito, kaya naupo ako sa harapan niya. Umorder nga siya ng pagkain. Dahil hindi naman ako sanay sa mamahaling restaurant ay hinayaan ko na lang siyang mamili ng kakainin ko. Total ay wala naman akong pinipilig pagdating sa pagkain. At nang dumating na ang order namin ay sabay kaming kumain. Tahimik lang siya habang kumakain kami. Pakiramdam ko tuloy ay nagde-date kaming dalawa. Kapag gusto mo pa, magsabi ka lang. Okay na po to sir. Ang dami na po ito. Tugon ko, kaya tumango naman siya. Kakauwi ko lang na makatanggap ako ng tawag mula kay Sir Kevin. Ano na namang kailangan ng kumag na ito sa akin? Kauwi ko lang eh. Masa-stress na naman ako. Hello po? Nakauwi ka na? Aba, himala. At naging concern ata ito sa akin. Yes po, kakauwi ko lang po. Bakit po pala sir? Free ka ba tonight? Po, medyo kinabahan naman ako sa tanong niya. Pwede mo ba ako samahan dito? Ha? Saan naman po? Gusto ko kasing makalimot kahit sandali sa problema ko. Nag-away kasi kami ni Dad dahil sa pag-atras ni Mr. Rosales. Hala, nasaan po ba kayo ngayon? Dito sa bar. Naku sir, sorry. Hindi po ako nagpupunta sa mga ganyan eh.
Hindi ka naman iinom eh. Kahit samahan mo lang ako. Sorry talaga, sir. Hindi po kita mapagbibigyan eh. Tsaka, baka machismisan pa po tayo. Mahirap na po. Walang nakakakilala sa akin dito. Sige na, Althea. Kapag sinamahan mo ko dito, malalaman mo kung nasaan si Arturo ngayon. Talaga po? Bigla akong kinabahan na may halong excitement dahil sa sinabi ng iyon. Oo, kilala ko si Arturo. Kaya kung talagang kaibigan mo siya at interesado kang malaman kung nasaan siya, puntahan mo ako dito. Ibibigay ko sa iyo ang address ng bar na ito. Please sir, sabihin mo na lang sa akin no. Hindi talaga ako nagpupunta sa mga ganyan. Pasensya na po talaga. Sige, kung ayaw mo talaga, okay lang. Pero hindi mo malalaman ang mga nalalaman ko. Sir naman. Bye, Althea. See you na lang sa office bukas. Good night. At pinagbabaan na ako. Pero pagkatapos namin mag-usap ay hindi na ako mapakali. Kaya tagal ko hinintay na magkita at magkasama ulit kami ni Arturo. Ang tagal ko na sinusearch sa Facebook ang pangalan niya. Pero bigo akong mahanap siya. Marahil ay wala siyang Facebook account or iba ang ginagamit niyang pangalan sa Facebook. Pero si Sir Kevin lang pala ang makakapagturo sa akin kung nasaan ang kababata ko. Nakabalik na kaya siya ng Pilipinas? Magkaano-ano nga kaya si Sir Kevin at Arturo? Agad kong kinuha ang bag ko at muling umalis sa bahay. At sa pagsakay ko nga ng taxi ay tinawagan ko si Sir Kevin. Ngunit hindi ito sinasagot ang mga tawag ko. Baka dahil maingay sa bar kung saan siya naroroon ngayon. Hindi ko pa naman alam kung saan ko siya pupuntahan ng bar. Sa dami ba naman ng bar dito sa Maynila? Bakit mo ko tinatawagan? Pupunta ka na ba dito? Natanggap kong text mula sa kanya. Tatawagan ko pa lang sana siya pero naunahan na niya ako. Nasaan ka, sir? Pauwi na ako ng kondo. Po? Hindi ka nagtagal sa bar? Ayaw mo ko samahan eh. Ang boring namang uminom na mag-isa. May lungkot nga mula sa tinig nito. Gusto ko lang naman sumaya. Kahit ngayong gabi lang. At ikaw ang gusto kong kasama. Pero bakit po? Ang dami mo naman pong kaibigan na pwede mong kasama ah. Basta, ikaw ang gusto kong kasama eh. So ano, makikipagkita ka ba sa akin? Opo, nakasakay na po ako ng taxi. Basta sir, hindi to fake news ah. Alam mo talaga kung nasaan si Atoy? Yes, alam na alam ko. Saan po tayo pwede makita? Sa kondo na. Abangan kita doon. Bakit po sa kondo pa? Pwede naman po kahit saan. Wag lang naman sa kondo. Tapos, tayong dalawa lang. Sa tingin mo ba may gagawin ako masama sa'yo? Kahit ayaw mo? Hindi naman sa ganun, sir. Kaya lang kasi... Pupunta ka o hindi? Oo na po, pupunta na. Kuya, sa Park Avenue Mansion po tayo. Okay, ma'am. Tugon ng taxi driver. 20 minutos din ang nakalipas at nasapit na nga namin ang kondo kung saan tumutuloy ngayon si Sir Kevin. Pagbaba ko nga ng taxi ay nakita ko na agad si Sir Kevin. Palapit ito sa akin. Let's go? Agad na tanong niya na makalapit sa akin. Okay po. Nahihiyang tugon ko at tumingin pa sa paligid. Mula sa ground floor ay sumakay kami ng elevator patungo sa 15th floor. Tahimik lang kaming pareho lalo na at dalawa lang kami sa loob ng elevator. Pagbukas nga nito ay agad kami lumabas at tinungo ang kanyang unit. Nauna nga siyang pumasok sa akin na buksan niya ang pinto. Pasok ka. Anya, dahan-dahan ko namang inihakbang pa ako papasok sa loob ng unit niya at iginaya ko ang aking paningin sa loob. Napakaaliwalas nga nito, napakasinop, at ang bango pa. Dumiretso siya sa sala kaya sumunod naman ako. Naupo nga siya sa sofa at isinenya sa aking maupo ako sa tabi niya. Sir, sabihin mo na po sa akin kung nasaan po si Arturo. Hindi din po ako magtatagal dito. Saad ko at nanatiling nakatayo. Tumayo naman siya at lumapit sa akin kaya napaatras ako ng bahagya. Alam mo ba kung ano meron ngayon? Seryosong tanong niya sa akin.
Napakunot ang noo ko nakipagtitigan sa kanya. Po, bigla-bigla na nga lang nangilid ang mga luha niya habang nakatitig sa mga mata ko. At tuluyan din itong umago sa kanyang muka. Sir, bakit? Bakit ka umiiyak? Dahil ba nagalit sa iyo ang daddy mo? Nag-away ba kayo? Pero mabilis itong umiling at tumalikod sa akin at nagtungo sa kusina. Pagbalik niya nito ay may dala na siyang 4 na bote ng beer at pareho na itong bukas. Inilapag niya ito sa center table at muling naupo sa sofa. Come on, inom tayo. Pagkaaya niya at iniabot ang isa sa akin. Hindi po ako umiinom, sir. Pagtanggi ko. Sige na, kahit isa lang. Hindi nga po ako umiinom, sir. Pasensya na. Okay, isa-celebrate ko na lang mag-isa ang birthday ko. Sabay tungga nang iniabot niya sa akin beer. Inago ko naman yun sa kanya kaya nagulat siya. Why? What's wrong with you? Inis niyang tanong at tumayo ito dahil may natapon sa suot niyang pantalon. Birthday mo pala? Bakit hindi mo agad sinabi, sir? Tsaka, bakit walang nakakaalam? Ni walang bumati sa'yo sa office kanina. Oh, see? Napakasaya ng birthday ko, diba? Sobrang saya. Sabay tawa nito ng malakas at muling tinungga ang beer na hawak niya. Kasabay ng pagtawa niya ang pag-agos sa mga luha niya. Walang nakaalala. Walang may pake. Pero, sanay na ako. Ito na ang buhay ko. Nalungkot ako para sa kanya. Sa kabila ng tinatamasa niyang karangyaan, ay may lungkot pala siyang itinatago. Kahit po parents mo, hindi ka binati. Mga kapatid mo. Wala. As in, kahit isa. Pero thank you Nung kumain tayo kanina, feeling ko, yun na yung celebration ng birthday ko eh. Kung alam ko lang sir na birthday mo, edi sana binati kita. Sinabi ko sana sa kanila para maraming bumati sa'yo. Minsan lang sumapit sa isang taon ng kaarawan natin. Kaya dapat ine-enjoy natin ito. Dapat masaya tayo. But how? Tanong niya na hindi ko alam ang kasagutan. Paano nga ba maging masaya? Kung pati mga magulang mo, nakalimutan na kaarawan mo. Ito ang hirap sa mayaman eh. Sa sobrang abala nila sa trabaho at pagpapayaman pa, nakakalimutan na nila kahit ang mga espesyal na araw. Happy birthday, sir. Sorry po. Hindi ko din po kasi alam eh. It's okay, Althea. Naupo ako sa upuan na nasa harap niya at dinakma ang isang bote ng beer. Kahit hindi ako umiinom, ay sinubukan ko pa rin. Napangiwi nga ako sa sama ng lasa. Ang pangit pala ng lasa ng alak. Pero, bakit gustong-gusto nila? Natawa siya ng mahina at muling tumungga. Sige na, wag mo nang ipilit ko hindi mo kaya. Uubusin mo yung 4 na yan, sir? Yeah, kaya ko yan. Nakadalawa na nga ako sa bar kanina eh. Happy birthday po ulit, sir. Pasensya na po. Wala po akong maireregalo sa iyo eh. Simple lang naman ang regalo na gusto ko. At sana maibigay mo. Tsaka itong muling tumayo at tumapit sa akin at bahagyang yumuko tsaka hinawakan ng mukha ko. Sir? Sabay alis ko ng kamay niya sa mukha ko. Nagtaasan ng mga balahibo ko dahil sa haplos na iyon. Uuwi na po ako. Akma sana akong tatayo na muli itong tumawa ng mahina. Ano bang iniisip mo, Althea? Sabay layo niya sa akin at muling naupo. May nakita kasi ako sa bag mo dati. Isang bracelet na pang lalaki. Kanino yun? Sa'yo ba? Opo, sa akin yun. Bakit po? Kay Arturo yun, di ba? Paano niyo po nalaman? Pwede bang akin na lang? Yun lamang po ang naibigay niya sa akin. Tsaka bakit gusto mo yun? Eh hindi naman po kasya yun sa'yo. Parang bata po yun. Dahil bata pa kami ni Arturo nang ibigay niya sa akin yun. Binabawi ko na. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon kaya napatayo ako. Ikaw? Ikaw si Arturo? Pero, paanong ikaw? Yes, Thea. Ako nga. Napanganga ako sa nalaman ko.
Paanong siya si Arturo gayon ang pangalan niya ay Kevin Lee? Paano nangyari yun? Paanong ikaw si Arturo? Kung pinagtitripan mo lang ako, sir. Please lang po, tigilan mo na. Nandito ako para malaman ko kung nasaan siya. Ako nga to, Monay. Sabay tawa nito. Natigilan ako sa sinabi niyang iyon dahil lagi akong tinatawag na Monay ni Arturo na mga bata pa kami dahil sa mga pisngi ko na hugis Monay daw. Ikaw ba talaga yan, Atoy? Ako nga. Wala nang iba, Monay. Gusto mo pa ba ng patunay na ako talaga to? Paano? Hindi ko na ituloy ang itatanong ko na bigla niyang tanggalin ang botones ng white long sleeve niya. Teka, anong ginagawa mo? Relax. Gusto mo ng patunay na ako si Atoy, diba? Tugon nito at tuluyan na nga niyang nahubad ang long sleeve niya. Tumambad sa akin ang hubad niyang katawan. Ang ganda nga ng katawan nito. Napababa ang tingin ko sa gawing tiyan niya. Napaawang ang bibig ko at napakagat ako sa aking ibabang labi. Ngunit agad ko ding iniling ang aking ulo. Babae ka, Althea. Babae ka. Abs lang yan. Wika ko sa aking sarili. Althea, nabalik ako sa wisyo na maninig kong bagitin niya ang pangalan ko. Ha? Bakit? Para saan po yung paghuhubad mo? Look. Sabay turo niya sa kaliwang dibdib niya. Tawag mo dati dito, mapa ng Pilipinas, diba? Napatitig nga ako sa birthmark niya na ngayon ko lang napansin dahil sa abs nga niya ako nakatitig kanina. Ikaw nga. Saad ko at dahan-dahan ko pa itong hinawakan. Kasabay na paghawak ko sa birthmark niya ay niyakap ako nito. Kaya naman nadikit ang mukha ko sa dibdib niya. Maging ang mga labi ko ay lumapat nga sa dibdib niya. Ang bango niya talaga. Namiss kita. Alam mo bang matagal ko nang gustong gawin to sa'yo? Pero hindi ko magawa dahil hindi mo alam na ako to. Saad niya habang nakayakap pa rin sa akin. Parang gusto ko muna huminto ang oras para manatili kaming magkayakap. Bakit hindi mo ginawa? Tanong ko. Dahil gusto ko muna makilala mong ako to. Tugon niya at bumitaw na sa akin sa pagkakayakap. Wait lang bihis lang ako. Saad niyang muli. Tumango naman ako bilang pagtugon at nagtungo na nga siya sa kwarto niya. Habang hinihintay ko siyang lumabas ay iginala ko muli ang paningin ko sa loob ng unit niya. Pagkalabas nga nito ay nakapambahay na siya. Naka-t-shirt lang ito ng puti at naka-short na maikli. Ang kinis ng hita niya. Parang hita ng babae. Una pa lang pala, alam mo nga ko to. Ang daya mo Saad ko pagkalapit niya muli sa akin. Kaya nga I hired you agad-agad nang nakita ko resume mo. Pero gusto ko muna makasiguradong ikaw nga yan. Grabe pagsusungit mo sa akin. Sorry, boss mo ko Nakangiting tugon nito at muling naupo. Oo pala. Boss nga pala kita. Madiing tugon ko. Ngumiti lang naman siya. Naupo na nga rin ako habang siya ay muling tumungga ng beer. Baka lasing ka na. Ako? Hindi ako nalalasing, no? Yabang Totoo nga. Hindi ako nalalasing. Oo na, sige na. Fine. Di ikaw na. Nga pala, bakit nagpalit ka ng pangalan? Bakit biglang Kevin Lee ka na? Binalikan kami ni Daddy. Pumawi siya sa akin. Sa amin. Nagpakaama siya. Nagpakasal sila ni Mom sa Korea. Kaya maging pangalan ko ay pinalitan din. 3 years na kaming nandito at naging business partner nga ni Daddy ang kaibigan niya. Matagal na rin kitang hinahanap, Althea. At ngayong nakita na kita at nakilala mo na ang tunay kong pagkatao, tutuparin ko na ang pinapangako ko sa iyo noong mga bata pa tayo. Naalin? Yung kasal? Seryoso ka talaga dun? Oo naman. Sabay tayo niya at lumipat sa tabi ko. Kinuha niya ang mga kamay ko at ipinatong sa mga hita niya. Seryoso ako noong sinabi ko yun. Kahit pa nga mga bata pa tayo noon. Pero iba na ngayon, Kevin. Kahit hindi mo sa akin sabihin, alam kong may girlfriend ka na. Wala na kami ni Jana. Pero mahal ka pa rin niya.
At pinipilit niyang maayos yung relasyon niyo, di ba? At kung ihiwalayin mo siya dahil sa akin, please lang, balikan mo na siya. Alalahanin mo yung masasayang memories niyo together. Huwag mo siyang tuluyang iwanan at talikuran para lang sa akin. Paano naman ako? Hindi na ako masaya sa kanya eh. Ikaw ang totoong mahal ko. Mga bata pa lang tayo, crush na kita, Althea. Saad niya at hinawakan niya ang mukha ko. Hinawakan ko naman ang kamay niya at inalis ko yun sa mukha ko kasabay ng pagbagsak ng luha ko. Paano din naman ako magiging masaya kung alam kong may masasaktan? Huwag mo nang idagdag si Miss Jana sa mga babaeng sinaktan mo. Hindi ko siya gustong saktan. Nagpakatotoo lang ako. May usapan kami na kapag hindi nag-click ang relasyon namin, maghihiwalay kami. Siya lang talaga may gusto sa akin. Sinubukan ko naman na mahalin siya eh. Pero hindi talaga. Pero umasa siya dahil pinatulan mo siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Matagal na kaming tapos ni Jana. I'm sorry, Sir Kevin. Pero mananatiling boss kita at empleyado mo lang ako. At hanggang doon lang yun. Mauna na po ako. Gusto ko na rin magpahinga. Good night po. Tsaka ako tumayo at tinungo ang pinto palabas ang unit niya. Ngunit hinatak niya ako na makalabas ako. Ibinalik niya ako sa loob at agad na isinara ang pinto. Isinandal niya ako sa pader malapit sa pinto at walang kaabog-abog na hinalikan niya ako sa mga labi. Namilog ang mga mata ko nang gawin niya iyon. Ang init na mga lahi niya at ang lambot. At nag-umpisa nga itong umawang. Sabi ng isip ko, itulak ko siya. Pero ayaw sumunod ng katawan ko. Nagugustuhan ko na ba ang mga halik niya? Hindi to tama. Mali ito. Ngunit nang akma ko siyang itutulak para makawala ako, ay mas lumalim ang halik niya. Mas naging agresibo ito. Mahal kita, Althea. Saan niya nang huminto siya sa paghalik, ngunit agad din naglapat muli ang mga labi namin. Sa pagkakataong ito ay pumikit na ako at hinayaan siya sa mga ginagawa niya pang-angkin sa mga labi ko. Naramdaman ko na lamang ang pagbuhat niya sa akin habang nananatiling magkalapat ang mga labi namin. Muling nahinto ang paghalik niya nang ibinaba niya ako sa kama. Kevin, banggit ko sa pangalan niya at tatayo sana ako ngunit mabilis niya akong napigilan. Malito, Kevin. Saad ko muli pero mabilis naman niyang inangkin ang mga labi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at itinaas yun habang patuloy sa paghalik. Hindi ko namalaya na gumaganti na pala ako ng halik at alam kong may magaganap ngayon. Pero bakit hindi ko siya magawang pigilan? Bakit sumasang-ayon ako sa ginagawa niya? Hanggang sa binitawan niya ang mga kamay ko at nagsimulang lumikot ang mga kamay niya patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Nagising ako at pagdilit ng mga mata ko ay pagmumukha ni Kevin ang una kong nakita. Magkatabi kami sa kama at mahimbing siyang natutulog. Sinilip ko pa ang katawan ko na nakabalot lang ng kumot. Wala nga akong kahit na anong saplot. Patunay na may nangyari sa aming dalawa ni Kevin kagabi. Napatampal na lamang ako sa akin noon nang maalala ko ang ginawa namin kagabi. Bakit ko nga ba pinaubayan sarili ko sa lalaki hindi ko naman kasintahan? Bakit kahit alam kong mali, nagpatangay pa rin ako? Babangon sana ako na bigla akong maramdaman na makirot ang maselang bahagi ng katawan ko. Pero kahit makirot at mahapdi ito, ay pinilit kong tumayo at kumot pa rin ang nakabalot sa katawan ko. Kitang-kita ko pa nga ang patak ng dugo sa puting bedsheet ni Kevin. Bigla na lamang ako naiyak nang maalala ko ang pangako ko sa sarili ko na tanging sa asawa ko lang ibibigay ang virginity ko. Pero heto ako ngayon. Ibinigay ko na sa kababata ko na ngayon ay boss ko. Sinimulan ko na nga rin pulutin ang mga nagkalat na saplot ko sa sahig. Hinayaan ko naman sa sahigang kay Kevin. Mabilis ako nagbihis at tinignan ang orasan na nakasabit sa itaas ang pinto ng kwarto niya. 4:15 na pala ng madaling araw. Mabilis akong lumabas sa kwarto niya at tuluyang nakaalis ng kondo. Mabuti na lamang at may mga nakapila ng tricycle sa labas kaya nakasakay agad ako.
Nang makauwi ako sa inuupahan kong apartment ay nakatulog akong muli. Pagkagising ko ay 8:00 na ng umaga. Napakarami na palang missed calls ni Sir Kevin. Nang maalala ko ang nangyari sa aming kagabi ay hindi ko alam kung kaya ko pa bang magpakita sa kanya. Hiyang-hiya ako sa sarili ko dahil pumayag akong may naganap sa aming dalawa. Nagtungo ako sa CR upang umihi at mas lalo ko naramdaman ng kirot sa maselang bahagi ko. Hindi ko alam kung papasok pa ba ako o magre-resign na lang at tuluyan nang huwag magpakita pa kay Kevin. Nang biglang may sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ng bahay. Dali-dali akong lumabas ng CR at tinungo ang pinto sa harapan at ang buksan ko iyon ay si Kevin ang tumambad sa akin. Akma ko sanang isasara iyon pero mabilis siyang napigilan at walang pahintulot sa akin na pumasok sa loob at siya na mismo ang nagsara nito. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman tong tinutuluyan ko? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya at bahagyang lumayo sa kanya. Sa resume mo. Tsaka hindi ka naman mahirap hanapin. Kanina pa kita tinatawagan. Bakit hindi ka sumasagot? Bakit ka umalis ng unit ko nang hindi nagsasabi? Dagdag pa niya. Napalunok na lamang ako dahil sa sunod-sunod niyang tanong. Naihatid sana kita. Nag-aalala ko sa'yo. Sabay lapit niya sa akin at hinawakan ang braso ko. Pagkagising ko kasi wala ka na. Tila ba nagsara ang bibig ko. Hindi ko masabi ang mga gusto kong sabihin. Nanatili lang ako nakatingin sa mga mata niya at ganoon din siya. Thea, okay ka lang ba? Oo. Tipid kong tugon at inalis ko ang kamay niya na nakahawak sa braso ko. Gusto kong pag-usapan yung nangyari sa ating kagabi. Saan niya kaya lalo ako nakaramdam ng hiya? Pananagutan ko ang ginawa ko sa iyo, Althea. Pakakasalan kita. Namilog ang mga mata ko dahil sa sinabi niyang iyon. Ano? Pakakasalan? Nahihibang ka na ba? Niwala nga tayong relasyon. Tsaka ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Na magpapakasal ka sa sekretarya mo? Eh ano naman? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Buhay ko to at sariling desisyon. Kasi hindi naman ikaw ang mamaliitin nila. Hindi ikaw yung pagsasabihan nila na pera lang ang habol. Eto ka oh, sabay turo nito sa itaas. Tapos eto lang ako. Sabay turo naman nito sa ibaba. Hindi tayo bagay, Kevin. So ganun na lang. Yung nangyari sa atin, babaliwalain na lang natin. Sa akin walang nawala. Pero sa'yo meron. Natigilan ako sa sinabi niya. Tama nga naman siya. Napatalikod na lang ako sa kanya, kasabay ng pagpatak ng mga luha ko. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko din alam kung paano ito sasabihin kay mama. Lumipat naman siya sa harapan ko at hinawakan ang magkabila ang balikat ko. Kaya naman napaangat ako ng tingin sa kanya. Listen to me, Althea. Kaya kitang panagutan at ipaglaban. Mahal kita eh. Mahal na mahal. Kaya sana, pag-isipan mo to. Hindi naman kita apurehan eh, na magpakasal sa akin agad. Papasok ka ba? Hihintayin kita. Tanging pag-iling na lamang ang nagawa ko at muling yumuko. Sige, pahinga ka na muna. Sobra lang talaga ako nag-aalala sa'yo, kaya pinuntahan kita. Asahan kita bukas ha. Hindi na ako sumagot pa at pinitawan niya ang mga balikat ko. Lumabas nga siya ng bahay at tuluyan nang umalis. We? Talaga? Kakaloka naman! Tili ni Gail matapos kong ikwento lahat-lahat sa kanya. Ano bang hinihintay mo? Dapat nag-yes I do ka na. Kaloka ka. May nangyari na sa inyong dalawa. Tapos tatanggi ka pa sa alok niyang kasal? Yung iba nga dyan, pagkatapos may mangyari sa kanila bigla-biglang nawawala yung lalaki na parang bula. Pero si Boss Kevin mo, pananagutan ka. Grab na this, back lang to. Natatakot kasi ako sa sasabihin sa akin ng ibang tao, lalo na ng pamilya niya. Bakit nila? May ambag sila sa life mo? Sinuko mo na ang bataan, kaya dapat lang napakasalan ka ng anak nila, no? Tsaka, hayaan mo lang ang sasabihin ng ibang tao. Kung pakikinggan mo sila, walang mangyayari sa buhay mo. Tama ka, Gil. Tsaka,
May gusto din naman ako kay Kevin eh. Dapat sabihin ko na sa kanya na pumapayag na ako. Kesa naman pagsisihan ko pa ito na tinanggihan ko ang alok niyang kasal, diba? Tumpak, Desi! That's a good decision! I love it! So, larga na? Sabay na nga kaming umalis sa bahay ni Gail. Umuwi na siya at ako naman ay nagtungo sa kumpanya nila Kevin. Pipihitin ko pala sana ang doorknob na marinig ko na may ingay mula sa loob. Pinakinggan ko ito pero hindi ko maintindihan ang pinagtatalunan nila nang bigla itong bumukas, kaya pare-pareho kaming nagulat. Si Jana nga ang nagbukas ng pinto at nasa likuran naman niya si Kevin. Oh, nandito na pala itong sekretary mo. Sabay hagod niya na tingin sa akin mula sa aking paa pataas sa aking muka. So, sino ang mas magaling sa amin sa kama, Kevin? Mas nag-enjoy ka ba sa kanya kagabi? Nagulat ako sa sinabing iyon ni Jana. Paano niya nalaman na magkasama kami ni Kevin kagabi? Tumigil ka na, Jana. Bakit? Bakit ako titigil? Alam ba ng babaeng yan na pinagsasawaan mo ng katawan ko kaya siya naman ang next target mo? Pero okay lang. At least ako ang nauna. Hindi na mabilang sa daliri ang nangyari sa ating dalawa. Pero siya, isang beses lang, pakakasalan mo agad. Sabay harap nito kay Kevin at hinalikan niya ito sa harapan ko. Pabalik ka din sa akin, Kevin. Agad namang itinulak ito ni Kevin. Pero ang sakit para sa akin na makitang hinalikan siya ng ex niya sa harapan ko pa mismo. Tumakbo nga ako palayo sa kanila pero sinundan niya ako. Althea, wait! I said wait! Mag-usap tayo. Pero nagbingi-bingihan ako. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nagpatuloy naman siya sa paghabol sa akin kahit maraming nakatingin sa amin sa iba't ibang departamento. Nang maabutan niya ako ay agad niyang hinila ang braso ko kaya napaharap ako sa kanya. 6 na taon na rin ang nakakalipas nang umalis ako sa kumpanya nila Kevin. Umuwi ako ng probinsya upang hindi na kami magkita pa. Ngunit hindi naging madali ang paglayo ko sa kanya. Walang araw at gabi na hindi ako umiiyak. Hindi ko lubos akalain na magbubunga iyon. Nabuntis pala niya ako. At nang malaman ni Mama na buntis ako ay nagalit siya sa akin at pilit akong pinaamin kung sino ang lalaking nakabuntis sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi ang sabihin sa kanyang totoo. Noong una ay gusto niyang sabihin ko kay Kevin ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Ngunit desidido talaga akong itago na lamang ito para sa ikatatahimik na rin ng buhay ko. Kaya naman pumayag na ni si Mama sa kagustuhan kong pananahimik. At nang mailuwal ko nga si Kelvin ay tuwang-tuwa si Mama. Si Mama ang naging katuwang ko sa pag-aalaga sa anak ko. Sa anak namin ni Kevin. Mama! Naka-perfect po ako sa exam. Sabi mo po, diba, kapag perfect ako, ililibot mo ko sa mall. Wow! Very good naman ang baby ko. Kaso, may sakit si lola mo eh. Hindi muna tayo makakaalis. Sige na anak, ilibot mo ng apo ko ngayon. Tapos kapag magaling na ako, lilibot tayo ulit. Yay! Magmamall ulit kami. Tapos kakain po tayo sa Jollibee. Oo naman, apo. Hindi lang sa Jollibee, pati na sa Inasal. Wow! Gusto ko po yun! Yay! O sige na, paliliguan na kita para makapag-mall na tayo. Basta behave ka lang ha. Huwag malikot. Pilin ko sa kanya. Opo, Mama. Promise po, hindi po ako maglilikod. Pagpasok na namin ng mall ay tuwang-tuwa ang anak ko. Iniikot niya paningin niya. Anak, kakain ba muna tayo o gusto mo muna maglaro? Gusto ko po muna kumain, Mama. Chicken joy po. Gusto ko at spaghetti. Tumangon naman ako at nang papasok na sana kami sa loob ng Jollibee ay binuksan ko ang bag ko upang kuhanin ang wallet ko. Kaya binitiwan ko muna si Kelvin. Ngunit na makuha ko ang wallet ko ay wala na sa tabi ko si Kelvin. Kinabahan agad ako dahil hindi ko siya makita. Hindi ko alam kung saan siya tumakbo. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko at kahit ang lamig sa mall ay pinagpapawisan ako. Tinatanong ko na rin ang mga taong nakakasalubong ko, ngunit wala daw silang nakita.
Lalabas na sana ako upang magpatulong na sa mga guard ng mahagip na mga mata ko ang batang tumatakbo patungo sa dalawang lalaking nakatayo malapit sa escalator. Si Kelvin iyon, kaya naman tumakbo din ako palapit sa kanya. Ngunit bago pa ako makalapit ay yumakap siya sa isang lalaking nakatayo doon. "Papa!" Sambit ng anak ko sa lalaking niyakap niya. Kaya naman agad ako napatitig sa lalaking iyon at namilog ang mga mata ko nang mamukaan ko ito. Bahagya ako umatras upang hindi nila ako makita. "Kevin?" Wika ko sa aking sarili at napahinto ako sa paghakbang. "Oh, may anak ka pala eh." Natatawang sambit ng kasama niyang lalaki. "Sira, wala no. Baka naman itinatago mo lang. Kita mo nga oh, tinawag ka niyang papa. Bakit ko naman itatago kung sakaling may anak ako? Magiging proud tatay ako syempre. Kaso wala eh. Asawa nga wala. Anak pa kaya?" Tugon ni Kevin. Sa 6 na taon naming walang balita sa isa't isa, ay hindi pa rin pala ito nag-aasawa. Naupo naman si Kevin upang hindi mangawit ang anak ko sa pagtitingala sa kanya. "Baby boy, nawawala ka ba?" Tanong niya kay Kelvin. Tumango-tango naman si Kelvin at muling yumakap kay Kevin. Mukhang nararamdaman din ng anak ko na ang kayakap niya ngayon ay tunay niyang ama. "Ang sarap naman ng yakap na yun. Siguro sweet ka sa parents mo, no? Napakaswerte naman nila kasi may anak sila na kagaya mo. Ano nga palang pangalan mo?" "My name is Kelvin de la Serna. I'm 5 years old." Pagpapakilala ng anak ko. Kaya napatapik ako sa aking noo. "De la Serna?" "Yes po." Tumingin naman si Kevin sa lalaking kasama niya bago muling tumingin sa anak ko. "Yun ba ang last name ng papa mo?" Nag-uusisa siya. Mukhang magkakabistuhan na. Sabi ko na nga ba, darating ang panahon na makikita ang mag-ama. "I don't know po, pero sabi ng mama ko, yung papa ko nasa malayo, nag-work. Hindi po ba ikaw ang papa ko?" "Bro, de la Serna. Kaapelido ng ex mong pinapahanap mo ah." "She's not my ex. Hindi naging kami ni Althea." Tugon ni Kevin. "Tsaka, maraming de la Serna sa mundo." Mas lalo ako natigilan dahil sa narinig ko mula sa kasama niya. Pinapahanap pala ako noon ni Kevin. "Althea din po ang name ng mama ko." Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko na sabihin iyon ni Kelvin. Wala na akong choice. Kailangan ko nang lumapit. "Althea? Talaga bang Alte?" Natigilan siya sa sasabihin niya na bigla akong lumapit at hinila ang anak ko dahil hawak niya ito sa magkabilaang balikat. "Sorry sir, kahit sino talaga. Tiyatawag nitong papa. Pasensya na po sa abala." Nakayukong sambit ko at aalis na sana kami ni Kelvin nang biglang magsalita si Kevin. "Althea, ikaw ba yan?" Tala na Kelvin. Saad ko upang iwasan si Kevin. Ngunit mabilis niya ako dinakma sa braso. Kaya wala akong choice kung hindi ang humarap sa kanya. "Sabi ko na't ikaw yan. Anak mo pala si Kelvin?" "Kilala mong mama ko?" Tanong ni Kelvin sa kanya. "Yes, baby boy. Kilalang kilala ko ang mama mo." Sabay hawak niya sa baba ni Kelvin. "Nax! Siya pala si Althea. Ang sarap niyong pagmasdan. Para kayong isang pamilya." Saad ng kasama ni Kevin kaya napalunok na lamang ako. Tumayo naman si Kevin at muli akong hinanap nito. "Nag-asawa ka na pala?" "Maiwan ko muna kayo ah. Maglibot-libot lang ako doon para makapag-usap kayo." Tumango naman si Kevin sa kaibigan niya at nang makaalis ito ay muli nga siyang bumaling na tingin sa akin. "Let's go anak. Kailangan na nating umuwi." "Pero sabi mo po kakain pa tayo sa Jollibee. I'm hungry na po eh." "Idadamay mo pa yung bata sa pag-iwas mo sa akin." "Hindi kita iniiwasan." Pagtanggi ko. "Really? Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Na nag-asawa ka na pala?" "Wala akong asawa." "O ano? Masaya ka na? Nasagot ko na ang tanong mo." "Let's go, Kelvin." "Pero mama..." "Anak ko ba si Kelvin, Althea?" Tanong ni Kevin nang tumalikod kami sa kanya. Napahinto ako sa paghakbang dahil sa tanong niya iyon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Humarap naman ako sa kanya.
Hindi. Madiing tugon ko at muling tumalikod sa kanya. Pero lumipat siya sa harapan naming dalawa ni Kelvin. Tell me the truth. Karapatan kong malaman ng totoo. Hindi kita tatanungin ng ganito kung walang nangyari sa atin bago mo ko iwan. Sa harap talaga ng bata, Kevin. Sagutin mo na lang kasi ako para matapos na. Kung bibilangin ng mga taon, sakto yun sa edad ngayon ni Kevin. Tatanungin ulit kita. Ako ba ang totoong ama ni Kelvin? Kaya ba Kelvin ang pangalan niya? Ikaw po ang papa ko? Sabi na ikaw ang papa ko. Tsaka nagpumigla si Kelvin sa akin at yumakap sa ama niya. Napatalikod na lang ako dahil sa pagsabog ng katotohanan. Kasabay nito ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi ko alam kung ano nga ba ang mararamdaman ko. Halong-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Muli akong humarap sa kanila at ngayon ay buhat na nga si Kelvin. Althea, please. Nagmamakaawa ko sa iyo. Kung ako ang ama niya, wag mo nang ipagkait ang katotohanan. Ako ba? Oo na. Oo na. Malakas na tugon ko at nagsunod-sunod na naman ang pagpatak ng mga luha ko. Bigla niya ako niyakap na mahigpit ang anak naming dalawa at napahagulgol pa ito. Anak ko, anak ko. Paulit-ulit niya sambit at paulit-ulit na hinahalikan. Sorry, Kevin. Sorry kung 6 na taon ko sa iyong itinago ang totoo. Natakot kasi ako sa pwede nilang sabihin sa akin Natakot akong mahusgahan kaya mas pinili ko na lang na lumayo at mag-isang buhayin ang anak natin. Lumapit naman siya sa akin at inakbayan ako habang karga pa rin niya si Kelvin. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang importante ay yung ngayon. Babawi ako sa anak ko at sa iyo. Ngayong may anak pala tayo, kailangan talaga nating makasal. Bakit ang bilis mong magpatawad, Kevin? Dahil mahal kita. Mahal na mahal. At hindi ko kayang magtanim ng sama ng loob sa'yo. Naiintindihan kita. Salamat. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na mayakap ko siya. Haroy! Nawala lang ako sandali, mayakapan na. Nabitaw kami sa yakapan naming tatlo nang dumating ang maeksena niyang kasama. Diego, anak ko nga si Kelvin. Masayang balita niya dito. Diego pala ang pangalan niya. Wow! Congratulations, bro! Sabi ko na magkahabig din kasi kayo. Tsaka, nararamdaman din yata ng bata na ikaw ang totoong papa niya di happy ka na. Mukhang may dadaluhan na naman akong kasal nito Puro na lang dalo. Ako kaya? Kailan kaya ikakasal? Oo, Diego. Aasahan kita sa araw ng kasal namin. Kung yun pakakasal sa akin si Althea. Aba, mag-propose na! Tugon nito. Kaya maging kami ni Kevin ay natawa. Gagawin ko talaga yan. Tugon ni Kevin. At nagpaalam na ito na kailangan na niyang umalis at magkita na lamang daw sila ni Kevin sa hotel kung saan sila nakastay ngayon. Ano palang ginagawa niyo dito? Hindi ko akalain na dito tayo magkikita. Tanong ko sa kanya. Tamang bakasyon lang. Relax lang muna. Siya ang may-ari ng hotel na yun. Hotel and Resort. Tugon ni Kevin. Wow! Ang yaman pala nun! Sinabi mo pa. Kung gumastos nga yan sa babae wagas. Hindi naman niya mapakasalan. Bakit? Mabilis sa tanong ko. Pera lang habol sa kanya. Ewan ko ba, gwapo naman tsaka mabait. Siguro hindi pa lang talaga niya natatagpuan yung babaeng para talaga sa kanya. Tumangutango na lamang ako. Nagtungo kami sa Jollibee at doon kami kumain dahil iyon ang request ni Kelvin. Pagkatapos namin kumain ay ibinili na ng mga gamit ni Kevin si Kelvin at kung ano-ano pa. Hinahayaan ko lang naman dahil masaya at nag-e-enjoy ang anak ko. Ang sarap nilang pagmasdan. Ang ganda ng mga ngiti sa labi ni Kevin. Hindi gaya noon na lagi na lang seryoso ang muka. Kung hindi pala ako nagpakalayo-layo at kung pumayag lang ako sa gusto ni Mama noon na ipaalam kay Kevin ang tungkol kay Kelvin, di sana noon pa kami ganitong kasaya. Nakakapanghinayang. Ang daming panahon na nasayang. Pero ngayon, babawi ako.
magiging isang masayang pamilya din kami. Ako, si Kevin, at si Kelvin. Mama! Look! Ang ganda ng mga bag! Sigaw ni Kelvin habang kinakawayan niya ako. Lumapit naman ako sa kanila. Pili ka na ng pasalubong natin kay Tita Marcela. Ani ni Kevin. Ha? Bibilhan mo ng bag si Mama? Oo naman. Tsaka ikaw. Uy, wag na! Ang mamahal nito oh. Tsaka ang dami mo nang binili kay Kelvin. Tama na. Sige na. Dapat yung pareho kay ni Tita ah. Ngayon lang ako makakabili ng ganito kamahal na bag. Okay na kasi sa akin ang tig 150 or 200 na bag. Dahil iyon lamang ang kaya ng budget ko. Pero ngayon, 1,000 ang halaga ng bag na bibilhin ni Kevin para sa amin ni Mama. Sinubukan ko pang tanggihan pero siya na mismo ang pumili ng 2 bag at dinala na niya agad ito sa counter. Napakasaya ng anak ko habang magkakasama kami. Ang sarap pala sa pakiramdam na makita ang anak mo na sobrang nag-e-enjoy dahil kasama niya ang papa niya. Ngayon ko lang din napagmasdan na sobrang laki ang pagkakahawig nila. Hindi talaga maikakaila na mag-ama sila. Madilim na makauwi kami. Marami kasi kaming pinasyalan sa mall, nanood ng sine at sa park. Pagkatapos ay kumain kami. Hindi na rin namin nagawang mag-usap ni Kevin dahil buong atensyon nga namin ay na kay Kelvin. Pagpasok ko nga ng bahay ay naabutan ko si Mama na nagtutupi ng mga nilalabhan namin kahapon. Oh, handito na pala kayo. Siguro sobrang nag-enjoy ang apo ko dahil ginabi na kayo sa pagmamasyal. Nakangiti saan niya habang inaabot ko ang kamay niya para magmano. Nasaan palang apo ko? Medyo kinakabahan ako at lumingon sa pinto. Unang ang pumasok si Kelvin, sunod ay si Kevin, kaya napatayo si Mama. Gulat na gulat sa reaksyon nito at nagpalit-palit ng tingin sa aming tatlo. Bakit kasama niyo si Arturo? Napalunok na lamang ako na magtanong si Mama. Magandang gabi po, Tita. Tagbati ni Kevin. Lola! Ang papa ko! Nagbalik na po! Masayang pahayag ng anak ko sabay yakap kay Mama. Nakita po namin siya sa mall. Ang saya ko po, Lola. Sa wakas po, kasama ko ng papa ko. Hindi na po ako tutuksoy ng isang kaklase ko na wala po akong papa. Nagulat ako sa sinabing iyon ni Kelvin. Hindi ko alam na tinutukso pala siya na wala siyang papa. Sa edad na 5 taon at nasa kinder pa lamang ay nararanasan na niyang matukso. Tsaka muling bumalik ito kay Kevin at nagpakarga pa. Anak, punta ka na muna sa kwarto natin ha. Tignan mo yung binili ni Papa mo na mga damit mo, shoes at toys mo. Mag-uusap lang kami nila Lola mo at ni Papa mo ha. Okay po. Mabilis sa tugon ni Kelvin at pumasok na nga ito sa kwarto. Mama, kagatlabi kong sambit. Maupo kayo. Saan ni Mama kay naupo naman kami ni Kevin. Kumusta Arturo? Okay naman po tita. Kayo po? Okay lang din. Bata ka pa nang muli kitang nakita. Hindi ko alam na ikaw pala ang boss ni Althea na magtrabaho siya sa Maynila. Tapos ikaw pala ang nakabuntis sa kanya. Naku, ang sarap mong kurutin sa singit. Kayo talaga, mga kabataan talaga ngayon, mapupusok eh. Kapwa kami napayuko ni Kevin sa sinabi ni Mama. Pero kahit magalit ako, wala na eh. Nangyari na. Tsaka may Kelvin na. At mali naman kaming napaangat na tingin kay Mama. Sorry po tita. Naulit lang kay Althea ang nangyari sa akin noon. Saan ni Mama na ikinagulat ko. Po? Paanong naulit po? Nagtatakang tanong ko. Kagaya mo, naging sekretary din ako. At may nangyari din sa amin ang boss ko. Ang pagkakaiba lang natin, boyfriend ko na siya nang may mangyari sa amin. Pero kayo, wala kayong relasyon. Wow! Mama ha? May secret ka palang ganyan? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Akala ko si Papa ang first mo ha? Dahil ayoko niya sabihin pa ang nakaraan ko. Ang katangahang nagawa ko at naging desisyon ko. Paano po naging katangahan, Mama?
Dahil kagaya ng ginawa mo, ganoon din ang ginawa ko. Po? Hala! Naulit nga! At napatakip pa ako sa aking bibig at sumuliyap kay Kevin. Hindi man kami nagkatuluyan ni Liam. Mukhang kayo naman ang magtutuloy ng nasimulan at naudot naming pagmamahalan noon. Saan ni Mama? Nakapa namin ikinagulat ni Kevin. Ano po? Naging kayo ng daddy ni Kevin? Gulat na tanong ko kay Mama. Ngumiti lang siya ng tipid. Ikaw po pala yung sinasabi ni Mami dati na gustong balikan ni Daddy, kaya hindi niya kami pinanagutan kaagad. At ang sabi pa ni Mami, nagkaanak din si Daddy sa babaeng iyon. Huwag niyo po sabihin na nagkaanak kayo ni Daddy. Oo, Kevin. Ako yun. Tugon ni Mama na mas lalong ikinabigla ko. Nasaan po yung anak niyo ni Daddy? Sabay sulyap sa akin ni Kevin kaya napailing ako. Huwag mong tignan si Thea. Hindi siya ang anak namin ni Liam. Tsaka mas naunang naging kami ni Liam bago ang mami mo. Kaya mas matanda ang naging anak namin ni Liam kaysa sayo. Nakahinga naman ako na maluwag dahil hindi kami magkapatid sa ama. Tsaka, ang weird naman nun. Magkapatid kami, tapos nagkaanak kami. Pero, nasaan pong naging anak niyo? Tanong ko. Nag-iisa lang naman po ako Namatay ang ate Elena mo, anak. Yun ang katangahang nagawa ko. Inilayo ko siya dahil sa takot ko din na mahusgahan ng pamilya ni Liam. Pero nang isilang ko ang ate Elena mo, may butas ang puso niya. At 1 linggo lang, binawian din siya ng buhay. Kaya tuluyan ko nang hindi sinabi pa kay Liam ang tungkol sa naging anak namin. Pero may nakapagsabi sa kanya at ipinahanap daw ako pero hindi na kami nagkita pa dahil nabalitaan ko na bumalik na sila ng Korea. Tapos nakilala ko naman ang papa mo. Ayun, nagbunga ang pagmamahalan namin at ikaw nga yun. Nagulat na lang ako nang malaman ko kay Esmeralda na hindi pala totoong ama ni Kevin si Arturo dahil ang tunay niyang ama ay si Liam. Pero nanatiling sikreto ang nakaraan ko. Mas okay na walang alam si Esme. Mahabang paliwanag ni Mama. Ganoon po pala ang nangyari. Pareho pa naming kapatid ni Kevin si Ate Elena. Siya naman sa ama, ako naman sa ina. Kinabukasan ay ipinakilala kami ni Kevin sa pamilya niya. Habang papunta pa lang kami ay kinakabahan ako. Baka hindi sila maniwala na anak ni Kevin si Kelvin. Pero kabaliktaran iyon ang iniisip ko dahil mainit ang pagtanggap nila sa amin. Lalo na at nakilala naman ako ng mami niya nang sabihin ni Kevin sa mga magulang niya na anak naming dalawa si Kelvin ay agad namang naniwala ang mga ito. Marami nga silang inihandang pagkain na aming nga pinagsalo-saluhan. Tuwang-tuwa sila kay Kelvin at halatang sabik sa apo ang mga ito. Kinalabit naman ako ni Kevin habang pareho kaming nakatanaw kila Kelvin habang nilalaro nga ito ng lolo at lola. Alam mo bang, ngayon ko lang nakita na ganyan sila kasaya. Talaga? Oo, dati kasi laging wala si Daddy dahil busy nga sa pagpapatakbo ng kumpanya at sa iba pa niyang mga businesses. Kami lang lagi ni Mami ang magkasama. Sabi ko pa nga noon na mas okay pa palang si Tatay Arturo na lang ang totoong tatay ko at sana hindi na lang siya nawala. Sobra ako nanibago nang tumira kami sa puder ni Daddy. Nasabi ko rin na mas okay pa rin pala na simple lang ang pamumuhay kaysa naman mayaman nga. Pero malungkot naman. Kaya nga kahit nag-iisa lang ako sa kondo ngayon, hindi ako nalulungkot kasi sanay akong mag-isa. Sanay akong walang daddy na masasandalan at masasabihan ng mga gusto kong sabihin. Kaya ayokong maranasan yun ni Kevin. Ngayon magkasama na kami. Babawi ako sa kanya. Pupunan ko yung pagkukulang ko bilang ama. Tuluyan akong humarap sa kanya at hinawakan ko ang magkabilang braso niya. Sorry. Sorry kasi itinago ko sa iyo ang tungkol kay Kelvin. Sorry kung tiningalaan kita ng karapatan na maging ama sa anak natin. Sorry sa paglayo ko at hindi ko malang pinakinggan ang mga paliwanag mo noon. Natakot ako
Maling-mali ang ginawa ko, Kevin. I'm sorry. Iniangat naman niya ang mga kamay niya at dumapo ang mga ito sa magkabilang pisngi ko. At marahan niya pa ito hinaplos. Wala akong hinanakit sa iyo o sama ng loob dahil sa ginawa mo. Hindi na mahalaga yun noon. Ang importante ay yung ngayon. Magkakasama na tayong tatlo. Oo, mali yung ginawa ko sa iyo noon kasi hindi mo naman ako boyfriend pero inangkin kong katawan mo. Pero hindi ko yung pinagsisisihan kasi dahil doon may Kelvin na nabuo. Ngumiti naman ako at piniga ang ilong niya. Kung tutuusin, pwede naman akong pumalag nun eh. Kaya kitang takbuhan kung ayaw ko talaga. Pero hindi ko ginawa. Hinayaan kitang angkinin ako. At hindi ko din yun pinagsisisihan kasi dahil doon may Kelvin ako ngayon. Gustong gusto ko na mag-propose sa'yo nun. Kaso nga lang wala pang singsing. Nakangiting sampit ito. Ang tanong, mag-yes ba ako? Nakangiting tanong ko. I don't know. Bakit? May boyfriend ka na ba? Mahinahong tanong niya. Ngumiti naman ako at tumango. Kaya naman unti-unting nawala ang magandang ngiti niya at binitawad ang mukha ko. Sorry. Akala ko wala pa. Akala ko magiging isang pamilya na tayo. Ikaw, ako, at si Kelvin. Pero thank you pa rin. Kasi pinayagan mo ko makilala ng parents ko si Kelvin. Pwede bang mag-request? Ano yun? Pwede ko bang mahiram si Kelvin? Kahit salitan tayo. 1 week sa'yo, tapos 1 week din sa'kin. Kung okay lang. Tumango-tango naman ako at muling tinanaw sila Kelvin. Shock lang. Wala akong boyfriend, no? No boyfriend since birth to, uy. Biglang umaliwalas muli ang mukha niya at nagulat pa ako sa biglang pagyakap niya sa akin na mahigpit. Akala ko talaga meron eh. Nalungkot tuloy ako. Sabi ko tuloy sa isip ko, sayang. Saad nito habang nanatiling nakayakap sa akin. Agad din naman akong kumawala sa pagkakayakap niya at baka makita pa kami ng mga magulang niya. NBSP na single mother tawag sa akin ni mama eh. Lagi ako inaasar. Natawa naman ito ng mahina at umakbay na lang sa akin. Halos ayaw na nga nilang mawali sa tabi nila si Kelvin. Kaya naman nangako ako madalas na lang na ililibot doon ng bata. Nandito naman kami ngayon sa Unity, Kelvin. Wow! Ang ganda po ng bahay mo, Papa! Tapos, kanina sumakay pa tayo doon sa Kagaya sa mall. Yung tumataas at bumababa. Saad ni Kelvin. Ang tawag doon, anak, is elevator. Tugon ni Kevin at inalalayan pa sa likod si Kelvin dahil baka madulas ito. Bakit po pala dalawa ang bahay mo? Isa lang bahay ko, anak. At ito yun. Yung pinuntahan natin kahapon, bahay yun ng lolo at lola mo. Pero doon din naman ako minsan nagstay. Ah, okay po. Inilibot ko nga ang paningin ko sa unit niya. Marami din nagbago lalo na sa mga kagamitan at ayos nito. Alam mo bang, dito ka nabuo, anak? Wika ni Kevin, kaya agad ko siyang tinaasan ng kilay. Po? Nabuo po? Inosenteng tanong ng anak ko. Wala yun, anak. Huwag mo nalang pansinin ng papa mo. Kung ano-ano sinasabi. Agad naman tumakbo sa kwarto si Kelvin at tuwang-tuwa ito nang makita ang kama ng papa niya. Malinaw na malinaw pa sa isipan ko ang naganap sa aming dalawa ni Kevin sa kamang iyon. May naalala ka? Bulong niya sa tenga ko at humawak pabewang ko. Bahagyan naman akong lumayo sa kanya. Wala no? Pagtanggi ko. Pero isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Alam kong kahit nakainom siya ng gabing iyon ay malinaw pa rin sa alaala niya ang nangyari sa amin noon. Mama, dito pa tayo matutulog? Tanong ni Kelvin habang nakahiga ito sa gitna ng kama. Oo, dito kayo matutulog ng mama mo. Pagputol ni Kevin sa sasabihin ko. Yay! Ang sarap dito! Ang ganda at ang lamig po! Sana ganito din kaganda yung kwarto namin ni Mama. Kwarto kasi namin walang aircon. Hayaan mo, anak. Kapag mag-asawa na kami ng mama mo, dito na tayo titira. Namilog naman ang mga mata ko pero agad din itong bumalik sa dati matapos akong sulyapan ni Kevin.
Bigla naman bumangon si Kelvin at hinarap kaming dalawa ng papa niya. Hindi pa po ba kayo mag-asawa? Ano po kayo? Sabay kaming nagkatinginan ni Kelvin. At napayuko din ako agad dahil natawa ako sa tanong ng anak namin. Ano nga ba kaming dalawa? Hindi ko naman siya boyfriend at mas lalong hindi ko siya fiancé. Kami ng mama mo, sa ngayon, partners muna. Tapos soon, mag-asawa na kami. Yun kung pakakasalan ako ng mama mo. Kasal? Ano po yung kasal? Napakamot na lang ako sa aking batok sa dami ng tanong ni Kevin. Kahit kasi ipaliwanag namin sa kanya ay hindi niya naman maitindihan dahil 5 taon pa lamang siya. Tsaka na i-explain ni Papa sa'yo kapag maitindihan mo na. Ani ni Kevin at naupo din ito sa kama. Tumango-tango naman si Kelvin at muli itong nahiga. Hanggang sa nakatulog na ito. Napagod na sobrang anak natin, no? Bagsak ka. Ani ni Kevin at iniayos ng higa ang bata tsaka niya ito kinumutan. Nagugutom ka ba? Tanong niya kaya napalingon ako sa kanya. Medyo nga Ikaw ba? Tanong ko pabalik. Oo Ano? Order tayo na food or ako na lang magluluto? Marunong ka magluto? Oo naman, no? Anong palagay mo sa akin? Nakangiting tugon nito. Sige, magluto na lang tayo. Tugon ko. Tutulungan mo ko? Oo naman, para mabilis. Ano bang iluluto natin? Tanong ko. Gusto ko na spaghetti and fried chicken. Parang bata no? Sige, tara, simulan na natin. Nagtungo kami sa kusina at inilabas naman niya mula sa cabinet ang mga kakailanganin namin sa pagluluto ng sauce ng spaghetti. Nagpakulo siya ng tubig na paglalagaan ng pasta, tsaka niya ito nilagyan ng konting mantika at asin. Nagbalat at naghiwa naman ako ng bawang at sibuyas at siya naman ay hinugasan ang pork giniling at naghiwa ng hotdog. Hinayaan ko naman na siya na ang magluto ng sauce at ako na ang naghugas ng mga nakaslice na hita ng manok. Ako na nga ang tumoka sa pagpiprito. Ako na dyan. Baka matalsikan ka ng kawali Natawa naman ako sa sinabi niya. Ano? Sabay tawa ko muli ng malakas kaya natawa na rin siya. Kawali talaga? Kawali ba nasabi ko? Mantika pala. Hindi tatalsik yan. Tugon ko na makaluto siya ng sauce at makapagprito ako ng 5 pirasong fried chicken ay naupo muna kami habang hinihintay nga naming lumambot ang pasta. Alam mo ba kung ano ang isa pang pangarap ko? Tanong niya sa akin. Ano yun? Ang bumuo ng isang masayang pamilya. Yung uuwi ako tapos may sasalubong sa akin ng mga anak ko. Kakargahin ko sila pareho tsaka ko ibibigay yung mga pasalubong ko sa kanila. Tapos may asawa ako na halik sa labi ko tsaka tatanungin ako kung kumain na ba ako. Bakit? Hindi pa ba yun natupad? Heto na kami ni Kelvin, Kasama mo na kami. Hindi na kayo aalis? Bakit naman kami aalis? Talaga ba? Ibig ba sabihin, dito na kayo titira ni Kelvin? Kasama ko? Ngumiti naman ako at tumango. Kaya kong ibigay ang pangarap mong masayang pamilya, Kevin. Napatayo naman siya at kitang-kita ko nga kung gaano siya kasaya. Handa ka nang pakasalan ako? Tanong niya at kinuha ang kanang kamay ko. Oo naman. Bakit hindi? Hahalik sana siya pero agad akong tumayo para i-check ang pasta. Hala, nalusak na. Saad ko. Ha? Nalusak? Oo. Ikaw kasi Natatawan tugon ko. Joke lang. Okay na to Sige, ako na dyan. Maupo ka na ulit. At hayaan mong pagsilbihan kita, mahal kong Reyna. Reyna talaga? Yes, Reyna ng buhay ko. Tugon nito. Yak! Ang corny! Tumawa na lang ito at hinango na ang pasta. Tsaka siya naghain. Basta, walang bawian na. Bukas sa bukas, bibili na ako ng sing-sing at baka magbago pa isip mo Hindi na magbabago ang desisyon ko. Final na yun. Thank you, Althea. Thank you. Mangiyak-iyak na sambit nito. Ang sarap pa. Tinutukoy ko ang spaghetti. Mas masarap ako dyan. Tugon nito.
Hayan ka na naman sa pagkamanyak mo. Manyak talaga? Nagsasabi lang ng totoo eh. Sabay tawa nito ng mahina. Ewan ko sa'yo. Kaya lang ng kain. Dalhan na lang natin si Kelvin. Sige, tugon ko. Tumayo nga siya upang kumuha ng nakatimpla na juice sa ref at may dala na rin siyang isang baso. Ang daya mo! Saad ko, tsaka ko siya inirapan. Ha? Paano madaya? Tanong nito habang umuupo. Isang baso lang talaga? Para sa'yo lang ah. Wala naman ako sinabing akin lang to eh. Salo tayo dito. Ang baso ko, baso mo rin. Ganun kapag mag-asawa. Oh, bakit? Mag-asawa na ba tayo? Oo nga pala, hindi pa. Sige na nga, kukuha na ako ng isa pang baso. Hindi na, baka sabihin mo maarte ako. Okay, total, natikman naman natin ang laway ng isa't isa. Nakangising sambit ito. Inirapan ko na lang siya at hindi na ako kumibo. Gusto mo pa ng spaghetti? Atakma ako nitong sasandukan. Hindi na, busog na ako. Tumayo na nga ako at binitbit ko ang pinagkainan ko at dinala ko ito sa lababo. Sumunod naman siya sa akin na dala din ang pinagkainan niya. Ako na nga ang naghugas sa mga pinagkainan namin at siya naman ang nagligpit at naglagay sa ref ng mga natirang pagkain. Nang matapos nga ako, ay nagulat pa ako dahil nasa likuran ko pala siya. Seryoso siyang nakatingin sa akin at kitang-kita ko ang pagbaba ng tingin niya sa mga labi ko. Bago pa man ako makapagsalita ay nahawakan na niya ako sa magkabila ang bewang ko at hinatak palapit sa kanya. Magkadikit nga ang katawan naming dalawa habang nakatingin kami sa mata ng isa't isa. Dahan-dahan namang bumaba ang tingin niya sa mga labi ko, kaya napaawang ito. Maya-maya nga lang ay umuko na siya at hinawakan ako sa baba para may iangat ang mukha ko. Kasabay nito ang paglapit ng mukha niya sa akin at napapikit na lamang ako dahil alam ko na kung ano ang susunod niyang gagawin. Naramdaman ko na nga ang paglapat ng mga labi namin, kaya naman napadilat ako pero muli din akong pumikit at ninanamnam ang bawat paggalaw ng labi niya sa labi ko. Nararamdaman ko na lang na bumababa ang kamay niya sa leeg ko patungo sa dibdib ko. Bigla nga siyang huminto sa paghalik sa akin at iniangat ako upang maipatong sa lababo at doon muli niyang inangkin ang mga labi ko. Mas naging mapusok nga ang mga halik namin at mas naging malikot ang mga kamay niya at hindi ko nga namalayan na naipasok na niya ang kamay niya sa loob ng suot kong blouse. Sinakop ng kamay niya ang kaliwang dibdib ko at maraan itong pinipiga. Kevin, usal ko na maglayo ang mga labi namin dalawa pero wala siyang imik at ibinaba na ako. Pero kasabay na pagbaba niya sa akin ay ang paghubad naman niya sa t-shirt niya. Sunod ay ako naman ang hinubaran niya. Hindi na ako pumalagpa at hinayaan na lamang siya sa ginagawa niya. Nang pareho na kaming walang suot na pang-itaas, ay muli niya akong hinalikan at salitan nga niyang hinahawakan ng dibdib ko. Huminto siyang muli at pinuhat ako. May isa pa palang kwarto sa unit niyang ito. Maliit lang na kwarto ito at dito niya ako inihiga at ginawa niya ang pake niya. At nang matapos kami, ay hinalikan niya ako sa noo at niyakap habang pareho kaming nakahiga. Makalipas ang 2 taon. Sa loob ng 2 taon ay naikasal na kami ni Kevin. Masaya at payapa ang aming pamumuhay. Napaka-responsable niyang asawa at ama. Kahit pagod sa trabaho ay inaasikaso pa rin niya kami. Lalo na at 7 buwan na akong buntis at medyo hirap na rin kumilos. Bago siya pumasok sa opisina ay nagsasaing na siya at nagluluto ng agahan namin. Minsan ay siya na rin ang naglalaba. Kahit busy siya sa trabaho ay hindi siya pumapayag na hindi niya ako masasamahan sa mga check-up ko. Lahat ng gusto ko at kahit hindi ko hingin sa kanya ay binibigay niya. Papa! Sigaw ni Kelvin pagdating ng papa niya. Sabay yakap niya dito. Ang sarap naman na kapag uuwi ako ay lagi sumasalubong ang panganay ko. Siyempre po, Papa. Kahit isang araw ka lang namin hindi makasama. Miss na miss ka na po agad namin ni Mama. Miss na miss ko din kayo agad. Tugon niya at lumapit sa akin para halikan ako sa labi.
Pagkatapos nga ay lumuhod siya at hinaplos ang tiyan ko at idinikit ang kanyang tenga. Baby, dalian mo lumabas ha, para may kasama na si Kuya Kelvin mo dito sa outside world. Sabik na kami makita ka. Hala, sumipa siya! Tuwang-tuwa na sambit ni Kevin. Narinig ka yata niya. Baby Athena, naririnig mo ba si Papa? Baby Athena, promise ko sa'yo, aalagaan kita. Magiging mabuting kuya ako sa'yo. Ipagtatanggol kita sa mga away sa'yo. Saad naman ni Kelvin at yumakap pa sa tiyan ko. Wala na talaga akong mahihiling pa. Halos perpektong pamilya na ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Makalipas nga ang 2 buwan ay ipinanganak ko na nga si Baby Athena. Tuwang-tuwa sila Mama, Kevin, Kelvin at maging sila Mommy at Daddy. May prinsipe at prinsesa na daw sa pamilya. Ang mga taong masyadong seryoso sa buhay at puro trabaho at pera lang ang mahalaga ay pwede pa rin palang magbago. Mas pinapahalaga na nila ngayon ang pamilya at iyon naman talaga ang dapat. Sa ngayon ay sa kanila kami pansamantalang nakatira para sila na daw mismo ang mag-alaga sa aming mag-iina kapag nasa opisina si Kevin. Madalas din namang bumisita si Mama kahit naiilang pa rin siya hanggang ngayon sa daddy ni Kevin. Kapag magkakasama kasi kami ay hindi nila magawang magtinginan. Naamin naman na ni Mama kay Mami Esmeralda ang tungkol sa relasyon nila Daddy Liam noon at ayos lang naman daw sa kanya iyon at naniniwala pa nga sa katagang past is past. Maging ang tungkol kay Ate Elena ay nasabi na rin niya kay Daddy. Noong una ay nasaktan siya dahil ang buong akala niya ay nabuhay ang naging bunga na pagmamahalan nila. Kagaya ni Kevin, ay ako ang napagkamalang anak nila ni Mama. Kaya naman napilitang aminin ni Mama ang totoo sa kanya. Pero hindi nagtagal ay natanggap na rin niya, lalo na at wala na ring magagawa. Nangyari na ang nangyari. Mas gumaan na rin ang pakiramdam ni Mama ngayon dahil wala na siyang itinatagong sikreto. Pero tunay ngang mahirap kalimutan ang first love. Dahil nararamdaman ko na may feelings pa rin siya para kay Daddy Liam. Mahal, tulog na mga bata. Pwede na tayo maglaro ng bahay-bahayan. Nakangising sambit ni Kevin habang nakayakap sa akin at inaamoy pa ang buhok ko. Tumigil ka nga, mahal. 3 buwan pa na si Baby Athena. Gusto mo na agad sundan. Itulog mo na yan. Sige na, mahal. Kanina pa ako nagiinit eh. Bulong niya sa akin sabay halik sa tenga ko. Maligo ka para lumigin ka. Sige na, mahal ko. Alam ko naman na hindi mo ko matitiis sa hindi pinagbibigyan eh. Matitiis kita, no? Ano ka ba, Kevin? Itulog mo na lang kasi yan. Sige na. Please. Isa lang. Isang suntok sa muka. Gusto mo? Sabi ko nga matutulog na. Pero bukas, pahig ka na ha. Pwede na? Pag-iisipan ko. Mahal naman eh. Mahal mo mukha mo. Hindi na ako ngayon marupok. Kapag ayaw ko, ayaw ko. At hindi naman na siya nangungulit pa.